Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad kinasakay ni Jesus sa bangka ang mga lagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauwi niya ang mga tao, pagkalis nila, siya'y umawang sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katiyan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga lagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At ng madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga lagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Akala nila'y multo at kinalabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino ba rito ang walang takot, taas ang kamay? Lahat po tayo bilang tao ay mayroong takot. Fear, tinatawag. And sabi din nila, fear is like a cancer. Sabi ng mga doktor, tayong lahat ay meron tayong mga cancer cell na natutulog lang, dormant. At there will be time na mag-trigger yun. Kaya yun yung nangyayari sa iba nating mga kapatid na nagkakaroon ng sakit. So, paano ba tayo magiging matapang? May isang bata na sabi niya sa tatay niya, "Tay, gusto ko maging matapang tulad mo. I want to be brave like you." And the father said to him, "Gusto mo ba talaga?" Sabi, "Opo, tay. Sige, sumama ka sa akin sa gubat." At sabi ng tatay, "Pipiringan kita. Lalagyan ko ng panyo ang iyong mga mata at tatalian kita at iuupo kita sa gitna ng gubat. Kailangan," sabi niya, "anumang marinig mo, anumang kaluskos, dapat hindi ka aalis doon sa iyong kinaupuan." So, ganun ang ginawa, nung bata. At ganun ang ginawa ng tatay niya sa kanya. Piniringan siya. Nang nilagay na siya sa gitna ng gubat, narinig niya yung napakaraming kaluskos. Halos matakot na siya, Pero naisip niya, hindi, kailangan pagtagumpayan ko ito. Hanggang sa nag-umaga na, pero halos mapaihi na siya dun sa kanyang salawal dahil sa takot. At nung tinanggal na yung kanyang tinanggal na ng tatay niya yung piring sa kanyang mata, alam niyo po, nalaman niya na yung tatay niya nandun pala magdamag nakabantay sa kanya sa gubat. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Na
ang Panginoon, God is with us, Emmanuel. Yung mga takot natin, ang mapaglalabanan natin, kung ating isa sa isip at isa sa puso na nakikita tayo ng Diyos. God is watching us, not from a distance. Sabi ng hindi katulad na sinabi sa kanta. God is not watching us from a distance. God is watching us, near us, and always with us. Ngayong taong 2025, hindi pa natin alam ang mga mangyayari sa atin. Of course, no? Iba sa atin kinakabahan. Ano bang mangyayari this 12 months ng 2025? And yet, God is telling us, do not be afraid. Huwag kang matakot. Nasa tabi mo ako. Katulad ng tatay ng bata. Gusto natin maging matapang, kumapit tayo sa Diyos. If we want to be truly brave, be with God. That's the essence of true bravery and courage. Being with God, doing what God wants of us.